Si Sara Duterte, mga kababayan, magpa-file ng counter charge sa PNP matapos na siya, mga kababayan, kasuhan for disobedience and assault. Inaway na, mga kababayan, hindi yung buong gobyerno. Mula sa Pangulo, Kongreso, pati yung PNP, inaway na nila. Kaya wala na po, mga kababayan, wala na ang support. Pati yung kanilang EDSA People Power. 200 persons na lang yung pumunta. Nilangaw. Pati nga po yung langaw, ayaw nang dumalo. Yan ba? Boss, sabi nila, nilangaw maisog rally. Totoo ba yun? Kahit yung mga kaibigan kong langaw, hindi na sila dumalo. Iniwasan na, mga kababayan, si Sara Duterte. Nangawala, nalusaw na yung kanyang mga supporters. Tama yung mga analysis natin, mga kababayan. Kasi nga, sumakay lang po si Sara Duterte sa Marcos family ang nagpanalo kay Rodrigo Duterte noong 2016, mga Marcos supporters, kasi allergic yung mga Marcos sa mga dilawan. Kay Maruhas, ayaw kay Maruhas, ayaw kay Pinoy, damay si Maruhas. Kaya nanalo si Digong. Kaya nga binoto natin si Digong kasi tingin natin alternative sa mga dilawan. I-hybrid dilawan pala at mas malala pa. Nagkalitsi-litsi, pero sabi nga, to err is human. Ang pagkakamali ay importante, hindi tayo mawala ng pag-asa. Itama natin yung ating mga pagkakamali. Pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos nagkamali. Si Amy Marcos, nag-create si Amy Marcos ng Monster. So ganun talaga, to err is human. Normal sa atin yung magkamali. Pag-usapan natin, mga kababayan, kasi inaway na ni Sara Duterte pati yung mga pulis. Kakasuhan niya daw. But before that, mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin, mga kababayan, yung ating topic. Ang natira kay Sara Duterte po, mga trolls na lang. Yung mga trolls, sabi nga po doon sa nabasa natin sa social media, post ni Atty. Archie Guevara, iyan ang problema niya. Yung mga trolls, hindi man sila pwede na magmarcha sa kalsada. Kasi nga po, mga makina lang siya. Mga cellphones na nilinya ng mga operators ng Pogo. Nagakontrata yung mga operators ng Pogo. Nag-operate din ng mga trolls. Pinasara ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung mga Pogo. Tapos na po. Kaya walang support sa kalsada si Sara Duterte. Sige, panawagan ng mga mangilan-ilan na lang na natitirang mga vloggers niya. Yung mga vloggers niya lang po yung nagrarally doon. Yan na lang po. Yung mga vloggers niya po, for content lang naman.
Ang purpose po, para may content sila, may revenues. You see? Ayan o. Sabi ni Barbers dito, Pogos behind trolls, House Provers claim. Sabi dito sa report ng Inquirer, the lead chair of the House Quadcom expressed concerns about a well-funded and orchestrated troll campaign to discredit their ongoing inquiry into the links between the illegal drug trade and offshore gaming operations. Sa kanyang opening remarks, sinabi po kahapon ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na yung mga illegal drug syndicates, sila ang nagpupundo din ng online scam operations to undermine the investigation and intimidate their witnesses. It's truly suspicious, Adya, how there's so much money going around to fund trolls who are very obviously protecting the very people we are investigating here, sabi po ni Barbers. So ang pondo ng sindikato nandun sa mga trolls. Wala man dito po sa kawawa yung mga nagrarally. Inakot sila, binigyan lang mga kababayan ng 200. Gutom po. Kaya yung mga leaders nila, na mga social media vloggers, nagpa-fundraising ngayon, humihingi sa mga OFW. Pawis at dugo po. Grabing sakripisyo ng ating mga OFW. Tapos ibibigay mo dito sa isang tulad ni si Paul Torrera na gustong ipapatay yung ating Pangulo para makaupo siya. Diba? Kaya malabo po yung pangarap ni Sara Duterte. Wala nang maniwala po. Yung mga supporters niya nalusaw ng tuluyan. Yung sabi ni Barbers, they're trying to tarnish the image of the Quad Committee even though our only goal is to ferret out the truth. It is why we encourage our fellow Filipinos to please come forward and give information if they know something about the issues we are talking about. Matindi yung mga pasabog po sa Quadcom hearing. O ngayon, balikan natin mga kababayan yung topic natin kay Sara Duterte na inaway na yung lahat. Yung Pangulo, yung First Lady, si Speaker Martin, buong Kongreso, pati yung PNP po. At pinagdududahan pati yung Armed Forces. Ngayon, sino pa magsisecure sa kanya kung inaway na niya ang lahat mga kababayan? Di ba? Ayan kakasuhan daw ng mga kababayan ni Sara. Sara Duterte eyes disobedience, kidnapping, robbery raps versus PNP. Ginawang magnanagaw yung PNP po. Ginawang kidnapper ni Sara. Duterte made the pronouncement after noting that the complaints filed by the PNP against her earlier the same day would not hold water. Initially, sabi po niya, we are filing charges against them as well as for disobedience, for kidnapping, for robbery. Nagtay-tay na mo ng kwento. Ang hilig ni Sara Duterte magtay-tay ng kwento. Tulad ng sabi, may gusto daw pumatay sa kanya. May nag-attempt na patayin siya mga kababayan. Isabi nga natin, that is impossible na matapos mag-attempt yung kanyang sabi, PSG, padala ng palasyo, wala man lang tayo nabalitaan right after the incident. Ang tanong, ano nangyari doon sa nag-attempt sa kanya? Na assassin niya? Inaresto ba ng ganyang security? Sino yon? Ano ang identity? Bakit hindi niya inireport sa PNP? Sa NBI? Bakit siya lang ang nakakaalam? Tinanong ngayon ng mainstream media yung PNP. Sabi ni Colonel Fajardo, spokesperson ng Philippine National Police, wala man nga kaming natatanggap na ganong balita, ganong information. Lalong nagalit po. Nagliyab si Inday. Question ngayon yung intelligence fund ng PNP. Ngayon, gusto niyang kasuhan ng kidnapping, robbery. Kasi di ba napaka-imposible. Malusutan yung 400 plus na security niya. Tapos wala siyang ginawa para ipa-aresto yung assassin niya mga kababayan kung totoo ang ganyang kwento. So lumalabas talagang kwentong siminet. O diba? Parang yung pagtatakip mga kababayan sa confidential funds para hindi mabuking kwentong Piatos at Mary Grace. Kwentong Kokoy Villamin.
na pinagahanap mga kababayan kung nasaan si Mary Grace Piatos. Ang sabi doon sa hearing ng Congress, taga Davao daw. Pero anya sabi ni Congresswoman Luistro, di ba niya may 1 million na pabuya para magpakilala si Mary Grace Piatos? Pag nagpakilala lang siya na totoong Mary Grace Piatos, kanya agad yung ibibigay sa kanya agad yung 1 million, pero walang lumilitaw. Ang ibig sabihin talagang, hindi kaya talaga niya, wala mang Mary Grace Piatos na taga Davao. Yan ang kwento ni Sara Duterte. Sa interview doon sa Zamboanga City, sabi ni Sara, nakakaya na ang pulis na ganyan. So, ibig sabihin, ang dami nilang walang alam na mga pangyayari. So, kaya pala, nagkanya-kanya na ang mga kriminal kasi walang alam ang kapulisan. Nakakahiya para sa Pilipinas na naririnig ang pulis natin ganyan magsalita. So, sabi dito sa balita, it was in a press conference on Friday when Duterte claimed that none other than Speaker Martin Romualdez is the only person who would want to kill her. The latter quickly denied this by tagging it as a mere product of fertile imagination. Hallucination ni Inday. Pero I encourage the PNP. Siguro parte na siya sa iimbestigahan. Pati ng NBI, imbestigahan po ninyo kung totoo talaga na may gustong magurgur kay Sara Duterte para malaman natin ang katotohanan sa likod ng kanyang script na gurgur. Imbestigahan po ninyo kasi tina-challenge kayo na imbestigahan. Di-imbestigahan ninyo. Paano nangyari na siya, may nag-attempt sa kanya na patayin siya ng isang PSG. You have to identify kung sino itong PSG. Itanong ninyo kay Inday, ipaturo ninyo kung sinong PSG ang sinasabing nag-attempt na magurgur sa kanya para makasuhan kung totoo na may PSG. At kung walang katotohanan, ma-expose ninyo ang kasinungalingan na pinagtatatahi-tahi ni Sara Duterte para magpa-victim siya at gatungan yung kanyang mga supporters na nalusaw na mag-alsa laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang malinaw, yung public, yung pagbabanta niya na ipapapatay niya yung ating Pangulo, si Lisa Marcos, pagkatapos si Martin Romualdez. At ang sabi niya, kumuha na siya, nangontrata na siya ng isang tao, assassin. At ito ay no joke, no joke. Kaya nga siya ngayon, nahaharap mga kababayan sa patong-patong na kaso. Tama po? O ngayon, yung security niya, pinalitan lahat, mga kababayan. Ang sabi niya sa interview, wala na daw siyang tatanggapin at may kinukontak na siya na pwedeng mag-secure sa kanya. Iyan kung papaintulutan ng ating gobyerno. Kasi lalabas, mga kababayan yan, mag-establish siya ng pribadong army, which is a threat to our national security. A threat, mga kababayan, sa security, lalo na ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kanya pong pinagbantaan. Tama po? So, huwag dapat paintulutan po na-interview ng mainstream media si Browner, General Browner. Ang sabi niya po, isi-secure nila si Inday, si Sara Duterte, kasi baka masingitan po. At kung may mag-intensyon na pumatay sa kanya talaga, para isisi po, gawing sacrificial lamb, magkagulo dito sa ating bansa, isisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung sabi ni Browner. The reason why we are doing this is because we received a subpoena from the Philippine National Police, no? At iimbestigahan yung mga members ng VPSPG. Hindi pa namin alam yung specifics nung kaso, no, or yung investigation. But because yun nga, may subpoena sila, it means to say that hindi nila kayang gampanan yung tungkulin nila to protect and secure the Vice President. That is why we are temporarily pulling them out, replacing them, no? We are going to replace them. Hindi po maiiwan ang Vice Presidente na walang security. Meron pa rin siyang security composed of Philippine National Police members and AFP. Baka masingitan tayo. Baka meron yung mga ibang grupo dyan, no? Di ba?
na may gawin sa ating Vice President para mapagbintangan kung sino man. And then, that could cause chaos. So, poprotect not allow that. No? We will not allow that. Kaya't poprotektahan pa rin natin ang ating Vice Presidente. So tama po, baka masingitan ng mga vested interest, baka isakripisyo si Inday tulad ng ginawa mga kababayan noon kay Ninoy Aquino. Tapos isinisi kay Apo Lakay. Yun pa naman yung sinasabing playbook ni Sara Duterte. Di ba? So yun po mga kababayan ang sinabi ng Armed Forces of the Philippines. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.